ang mga adhikain nais nilang isulong. Mga advokasyang sumasalamin sa kanilang kalasahan, pagmamahal at nag-aalab na puso, pangarap para sa bayan at paano isusulong ang wikang katutubo at wikang Filipino. Simulan natin ito sa mutya bilang isa. Mutya bilang isa. Ang wika ay sisidlan ng kultura, salamin ng kasaysayan at diwa ng pagkakakilanlan ng isang bayan. Sa makabatang relasyon sa palusbong ng teknolohiya, makikita kaakibat nito ang kaniyang wika. Ang wika ay siyang tumigis sa bawat tao at mas lalo itong lumalalim sa pagsalita ng buwanang wika. Ang wika ko, wika mo, wika na kahit sino mang natutubo o pagkat sa ating bansa ay makulay, makahulugan at hindi sa nakaraan. Kaya, dapat natin ito panatilihin at pagyabunin dahil tayo ay tunay na malaya kung kaakibat ng ating pagunlad ay siya rin pagunlad ng ating wika. Mutya bilang dalawa. Ang Pilipino ang nakakapagpapalita. Ang nagbibigay sa isay sa ating kasaysayan at nagsisibigay ng ating pagkakaisa. Bilang isang Pilipino, naniniwala ako na ang ating wika ang tunay na nagtutuklod sa ating lahat. Ito ang tunay na tatak na nagpapakilala sa atin bilang isang bansang may laman, bansang may pagkakakilanlan. Ngunit sa harap ng globalisasyon, dumarami ang kabataan na nagdidikot sa sarili nating wika. Kailangan mapasya ko ay salita ng bayan, lakas ng kabataan. Layunin kong himukin ang kabataan na yakapin muli ang ating mga salita sa edukasyon, sa sining, at maging sa makabagong teknolohiya. Kapag pinapalaban natin ang ating wika, pinatitigan natin ang ating pagkakakilanlan at pagmamahal sa ating bayan. At kabataan pagkakagulo ng sariling wika, sila ang tunay na haligi at pinabukasan ng Pilipinas. Mutya bilang tatlo. Sa bawat titik bawat salita, may kwento. Sa bawat kulang, may panliwan. Sa mga habi ng kordilera at panay, sa mga ukir ng maranao, sa mga produkto gaya ng abaga at pamilya. Lahat ito ay tatak, Pinoy, handa para sa panaybigang entablado. Ito ako, meron ng agmarang ang iba. Ang puso at tangal, kaya abutin ang pinakamagkay na Pinoy. Tawad ko rin ng ibang tala ang ating upuan. Ako ang
tinatawag Jose Rizal. Ngunit bakit kapag may nagsasalita ng Bisaya, tinitawag ibang ng wika, tinatawag silang walang alam, tagapagay, hindi ngayon. Hindi sukatan ng talino ang wika. Ito ay ating yaman at tinig ng pagkakaisa. Kaya isinusulong ko na payagungin natin ang ating wika upang ang kabataan ay magkaroon ng lakas ng loob na gamitin ito at ipagmalaki ang kanilang pinagmulan. Dahil ang paggamit ng wika ay hindi kailanman nakakapagaba sa isang individual. Kaya gamitin natin ito, ipagmalaki at ipamanas sa susunod na henerasyon. Sapagkat bawat titing, bawat salita na ating binibigkas, tayo ay nagiging isa sa tinig, puso at diwa. Ang wika ay salamin ng pagkatao at kultura. Bilang isang Pilipino, naniniwala ako na ang pinakamahalagang misyon natin ay maging tagapagpapuyod ng wikang Pilipino at mga katigang wika. Minsan, dala ng modernong panahon, mas pinipili ng marami ang panyagang salita kaysa sa sariling atin. Ngunit kung hindi natin pangangalagaan ng ating wika, hindi itong nakakalimutan ng ating kasaysayan. Kaya't ako, bilang isang mag-aaral, ay naniniwala hindi dapat makausalimot ang ating sariling wika. Ang ating advokasya ay panaganapin ang pagmamahal sa ating wika. Sa paaralan, sa social media, at sa pang-araw-araw na buhay. Sapagkat, kung marunong tayong magmahal sa ating wika, mas nagiging buo ang ating bayan. Yun lamang, maraming salamat. Hutya bilang atin. Thank you. Thank you, kid. Kompliment. Ay, kapag ko. Diwa bilang isa. Ay, umalis inyo lang inyo. Ay, umalis niya. Bakit ka? Bakit ginagamit natin ang ating sariling wika para tayong wika mula sugat ng ating pagkatao? Ngunit ngayon, bakit hindi tayo nakapalima? Panay wika ang gagawin ang ibabaw? Sayang! Sapagkat sa bawang salita, naroon ang kwento ng ating mga ninuno, ang aral ng ating kasaysayan. Ang wika ay hindi lang salita. Ito ang nagbubukod ng ating pagkakaisa, ng ating kultura, ng ating pagkakalanlan. Kapag pinipili
Pilipinin natin ang ating sariling wika. Pilipinin natin ang ating bayan. At kung hindi tayo iwas ngayon, baka bukas, wala nang ating lulunong magsabi na, mahal kita, Pilipinas! Ginoo bilang dalawa. Sa bawat pintig ng pusong Pilipino, may wika tayo dapat pagmalaki. Hindi ito ordinaryong salita. Ito ang ating pagkakakilangan, kasaysayan at tanang. Kaya ngayong buwan ng wika, may isang tanong kailangan sagutin. Pagkalaban ng bawat sarili mong wika, sa mundong puno ng banyagang impluwensya, huwag namin kalimutan ang ating sariling wika. Oo, mahalaga ang mula sa iba pang wika, pero mas mahalaga na alam natin kung sino tayo. Kaya magpapasaya ko, ang wikang Filipino ay hindi hadlang. Ito ay ang ating sandata. Gamitin natin ito sa paralan, sa sining, sa agham, sa teknolohiya, saan man tayo naroon. Kaya ngayong buwan ng wika, manindigan tayo. Wika ko ang lakas ko. Wika ko, ipaglalaban ko. Isang wika, isang diwa, isang tao na Pilipino.